Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SME9 News sa Makati bilang pong researcher. 8 AM to 4 PM po yung duty ko sa newsroom. At 6 PM to 11 PM naman po ko namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SME9. Ay siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin ma-hit yung aming mga goals. Minsan din hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at sinahampas ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng Kingdom. Buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unang araw yun nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng SMNI, kinausap po ako ng SMNI CEO Marlon Rosete na huwag daw ako magsasalita tungkol sa Kingdom, sa anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at mawawala ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bitbit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan. Lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Maraming salamat. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagpasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Bago ako magtanong ng mga follow-up questions sa inyo, nais ko pong i-acknowledge ang presensya ni Senador Robin Hood Padilla. Syukran sa pagdalo ninyo. Meron po ba kayong opening statement bago ko tanungin si Elias Rene? Isang magandang umaga po sa ating ginang na tagapangulo. Makikinig muna po ako. Maraming salamat po. Afuan, syukran, Sen Robin. Sige po, balik ako sa inyo, Elias Rene. Ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Natuloy ba na makapag-aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Yun po yung pinangako ni Kibuloy sa amin, sa mga youth, na papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero sinasabi niya sa amin is kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigay niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may kondisyon pala yung pangakong makapag-aral ka at ang kondisyon ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or tuwing per months. Yes po, Madam Chair. So sa makatuwid, pagkatapos mong ma-recruit, hindi ka na nakapag-aral, kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo. Yes po, Madam Chair. Sabi mo rin, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos. Nabanggit mo halimbawa, Elias Rene, itong Children's Joy Foundation. Tama ba na ito di umano ay isang orphanage? Yes po, Madam Chair. Kasi every bare months po yung tinatawag na month of blessings. Dito po kami yung goal po namin is mga million po. Tapos pinapagamit po kami ng mga fake charity like Children's Joy Foundation. Pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 13 to 16 para po mamalimos. So,
Ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano, or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? Particular po sa CGF, yung sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay nga letters, tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then Handog ng Pagmamahal Association, Alay sa May Kapansanan para po sa mga may kapansanan, at Psalms of David para po sa mga youth, at Philharmonic Orchestra po para sa mga musician at artist. Pwede po bang tanungin kay Yusek Dimaporo sa DSWD, pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation unang-una na ay rehistrado sa inyo, at pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, Handog ng Pagmamahal, Alay sa May Kapansanan, Psalms of David, at tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra? Philharmonic Orchestra po. Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Mari po bang ma-check Yusek Dimaporo? Yes, Madam Chair, we will check it and provide you a report as soon as possible. Alright, Shukran, Yusek Dimaporo. Hari nawa bago ng susunod na hearing po. Salamat po. And ma'am, ano pong liabilities ang pwedeng i-attach sa mga di umanong NGO, nagsasabing orphanage sila, pero in effect, nagiging conduit pala ng human trafficking? I believe, Madam Chair, that these would be referred to the more proper authorities like DILG or even DOJ. In fact, in the last hearing, the notes that we've had, we have forwarded it to the IACAP of the region, in Region 11, yung field offices po namin. Salamat muli, Yusek Dimaporo, also for that update na very welcome po sa pandinig ng komite na after the very first hearing, the last hearing, nag-coordinate na pala kayo sa IACAT, which of course counts in its membership also yung sinabi nyong mas appropriate agencies tulad ng DILG, DOJ. But still, the committee values equally po yung participation po at yung response ng DSWD sa course ng aming investigation. So, salamat po para dyan, ma'am. Elias Rene, balik ako sa iyo. Sabi mo din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher, pero sa gabi ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nagutos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after sa duty po namin, 8 a.m. to 4 p.m. po. After 6 p.m. po kami mag-start ng pamalimos ng gabi. Ito po yung utos utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinadaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng PropCom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay sinasaktan ka. Yes po, Madam Chair, sinasaktan po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom kaya hindi ko po minsan na-hit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo naman. At kahit dun sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba dun? Sa Seminay po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa Seminay. Wala po kaming sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium ng 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi.
At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood ni Kibuloy, ano yan? Bawat araw, linggo, buwan? Depende po sa mood niya kung mamibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya. Kung mood niya, depende yung halaga sa mood niya. Once a week po kung Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganon sa SMNA. So, malamang, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po. Walang PhilHealth, walang pag-ibig. Wala din po. Pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam Chair. Pwede bang matanong ang Dole, Yusek Igargo, sir? Pag yung isang tanggapan, whether media station o basta isang tanggapan, pinagtrabaho ang empleyado ng walahod, walang anumang benepisyo, hindi po ba illegal ito? Actually, Madam Chair, illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Salamat, Yusek. At kay Attorney Quintana, ma'am, para sa DOJ, nasabi nga ni Yusek Dimaporo ugnay na kayo and sa loob din ng iyakan. Itong sinasalaysay ni Elias Rene, hindi po ba ito in fact human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Yes, good morning, Madam Chair. Given the set of facts po na present ni alias Rene, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as trafficking for labor exploitation, Madam Chair. Salamat, Attorney Quintana. So, at least dalawang dimensions pala, human trafficking per se, and then trafficking for labor exploitation. So, talagang kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE, kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker, binibigyan ba dapat yan ng franchise, no? But anyway, balik kay Elias Rene, sa tingin mo ba, alam ba ni Kibuloy yung pang-aabuso ni June Andrade? I think, Madam Chair, alam niya po kasi nagsusulat po ako ng letter to Kibuloy through Secretary na si Eleanor Cardona. Pero hindi po ito pinapansin. May confirmation ba mula kay Eleanor Cardona at may confirmation ba mula kay Kibuloy kung natanggap nila ang sulat mo? Pinapatawag lang po ako ng pinapatawag ako ni Eleanor Cardona, tapos fellowship lang ako ng mga Word of God. Yun lang po. So, at least sa pagkaalam mo, natanggap at least ni Eleanor Cardona yung sulat nyo dahil pinapatawag ka niya at fellowship ka niya. Opo, Madam Chair. Okay. May confirmation ka ba kung natanggap mula kay Eleanor Cardona kung natanggap ni Kibuloy ang sulat nyo? Sinasabi po ni Eleanor Cardona na nabigay niya yung letter. Okay, so at least mula kay Eleanor Cardona, may some kind of confirmation na natanggap ni Kibuloy yung sulat nyo dahil sinabi ni Eleanor Cardona na ipinigay daw niya kay Kibuloy yung sulat nyo. Yes po, Madam Chair. Pero merong bang sagot o anumang tugon mula mismo kay Kibuloy tungkol sa sulat mo? Wala po, Madam Chair. Okay, Elias Rene, siguro
isang huling tanong mula sa akin sa ngayon, ano po, nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahanan kita, Elias Rene, ha, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka. Makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Sons of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya, tapos after nilalatag po sa ground, so may tent po na near mansion niya, tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, maraming salamat, Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene, para lalong mapatutuhanan, ma-confirm ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, pag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Gano'ng kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then dun sa may pinto po. Okay. So, ganyang ilang metro lamang ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene. Ngayon po, pakikinggan naman natin yung video. Hindi po siya physically present. Video po ni Elias David. Si Elias David ay gumawa po ng video, colleague at mga resource persons, dahil siya po ay nasa ibang bansa. At baka hindi maayos yung kanyang connection, pero kasama pa rin natin siya live para patutuhanan ang sasabihin niya, ang sinabi niya sa pakikinggan nating video.
Okay, at for the record po, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas ng bansang kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Quiboloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Quiboloy, is lola po. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang parang pinilit ka rin mag-beg, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang membro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Quiboloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay ng mga paninda, ganon. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa po talaga, hindi ko pang kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, mga puno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang maparusahan ng physical? Yes po. Nung nag-full time po ako, nalagay ko ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Quiboloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media, meron daw pa akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RCN na reporter. Pero hindi po yun totoo. Tapos, inol nila ako noon, hindi na nila ako pinaduty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako. Dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung ilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Pinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata. Inuntok nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyon na po kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Ilagyan nila sila yung mata ko. Ilagyan nila ng sila yung ari ko. Ilagyan nila ng sila yung bibig ko. Ano ba? Kaya di ba aras ko? Hindi ka natignan. Tinulak ako ng sigaw. Pagkakala ko. Pag sinabi mo sila, sino sila? Pwede mo mga natin? Kilala ko po nila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number 1 po, si Jojo Pablo, tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Quiboloy at Pico. Inutos ba ni Pastor Quiboloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo, or posible bang hindi niya alam yon? Around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, Moses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinutur. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganon? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last week ng October. Kasi po, pagkatapos po kami bilong pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, inestambay kami doon sa taas sa Bartolina. Nagpahinga nila kami doon mga isang linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta doon sa building ng SMNI na binili ni Pastor Quiboloy. Pero, ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa Kingdom?
Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na ako lakas, kaya ko nang tumakas, kaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila, ilan lang po ang sumama sa akin. Bali ako po ang nagplano lahat ng pagtatas namin. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo. Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin online. At muli salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit para on the record, para sa amin at saka live. At bago po yun, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony nung unang hearing natin ni Elias Jerome doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot ka lumabas, sabi mo, at ikuwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng Angel of Death. Sino naman yung Angel of Death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yan sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo, Elias David. At mamaya actually dun sa isa pa naming witness, victim survivor, si Elias Jackson, may itatanong din po ako sa kanya kaunay nung binanggit mo. So nabanggit ko nga kanina, yung video mo kanina ay nagko-corroborate dun sa bahagi nung unang testimonya ni Elias Jerome. At mamaya naman, dun kay Elias Jackson, itatanong ko rin itong huling binanggit mo na may 3 kang kasama na lumabas din, naabuso sa loob ng kingdom kaya umalis. At kalaunan, bagamat sabi mo nga, hindi mo naman masasabi kung taga-kingdom ang gumawa, pero kalaunan, napatay sila dahil sa pagbabaril sa ulo. Babalikan ko po yan, Elias David, mamaya kay Elias Jackson. So, sa kabila nitong takot mo, sa kabila nitong alam mong may 3 ka pang dating kasama na pinatay, ano ang nagbigay sa iyo ng lakas loob na magsalita ngayon? Ang nagbigay ng lakas ng loob po sa akin simula nung nakita po doon sa unang hearing yung about kay Senyor Aguila. Halos magkaparehas lang po. At nabigyan din ng katarungan yung mga biktima doon. Kaya yun ang alam ko na baka bigyan din kami ng katarungan at dinigin din kami. Yun din ang layunin ng komite, Elias David, na kung ano po yung findings na mapatunayan namin ay makatulong sa inyong lahat na victim survivors na makahabol ng hustisya mula sa ating gobyerno. Mabuti na nasubaybayan mo pala yung isa naman naming investigasyon dito sa Senado tungkol kay Senyor Aguila at
mabutit nabatid mo na nagsimula rin silang magkaroon ng pirasong katarungan, no, hanggang sa ngayon. At ako'y nagpapasalamat talaga. Kami po sa Senado ay nagpapasalamat sa kanila, mga testigo noon, kay Senyor Aguila, at ako'y nagpapasalamat ngayon sa inyo, mga testigo ngayon sa aming investigasyon tungkol kay Apollo Quiboloy. Tama ba, Elias David, na kasama mo yung witness nga natin nung nakaraan, yung binanggit kong si Elias Jerome, kasama mo, sabay kayong binartolina, pareho kayong nilagyan ng sili sa mata at saka sa ari, at pareho kayong inutusang iumpog ang ulo nyo sa pader hanggang dumugo? Yes, ma'am. Magkasama po kami. Opo. At tulad ni Elias Rene, kanina lang, nagtrabaho ka rin sa SMNI, tama ba? Yes, ma'am. Cameraman po ako sa SMNI. Okay. Diyan po ako nag-duty sa Senate, Congress, minsan sa Malacanang Press Con, sa NEB. Dito mismo sa Senate, nakapag-duty ka na pala? Yes, ma'am. Nakapag-duty na po ako dyan. Okay, pati sa House, pati sa Malacanang, bilang cameraman ng SMNI. Yes, ma'am. Okay, so naging kasama ka pala namin sa trabaho dati. Nadagdagan lang yung dahilan na gusto naming marinig ang iyong katotohanan at makatulong kung sakali, no, sa paghahanap po ng hustisya. Elias David, narinig mo kanina yung testimonya ni Elias Rene, ano? Yes, ma'am. Okay. Kaya mo bang kumpirmahin, ito nga, yung sinabi din ni Elias Rene na wala kayong sweldo noon bilang mga empleyado? Yes, ma'am. Diyan kasi sa loob ng Kingdom, ma'am, lahat ng mga nilalagay nila dyan sa TV station, lahat yan experience lang. Magsimula sa cameraman, lahat yan experience. Tinuturuan lang, wala pong sahod yun. Kahit po yung mga reporter dyan at yung mga anchor, wow, wala rin sahod po dyan. Pero yung mga main anchor, katulad ni dati ni Mike Abid, may sahod yun. At yung ibang kilalang mga anchor. Pero yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Quiboloy, walang mga sahod yan. May outsiders, ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. So, kino-confirm mo yung sinabi ni Elias Rene kanina, walang sahod, walang benepisyo. Pero may outsiders din sa SMNI, di ba? Gaya ni Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Yung mga outsiders tulad ni Lorraine Badoy, may sweldo ba sila sa SMNI? Sa akin, ma'am, during my time, ang kasama kong tagalabas nung nandyan pa ako sa Kingdom, si Erwin Tulpo at si Mike Abid. Yun yung time ko. Pero ngayon, hindi ko na po nabutan yan si Ma'am Lorraine Badoy. Miss Lorraine, okay. Salamat po. So, ang huling tanong ko sa inyo sa ngayon, kasi yung unang tanong ko sa iyo kanina ay talaga bang apo ka ni Apollo Quiboloy? Sabi mo, oo. Wala ka namang dahilan siguro para siraan ang sarili mong lolo, ano? Yes, ma'am. Wala po akong ibang dahilan. Ang inaano ko lang, siya mismo ang tinawag niya kasi ako nung time na hinuka kami, tumawag siya, minention niya yung pangalan ko. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Mahigit 2,000 tao yun, mga full-time worker. Doon niya sinabi sa amin kung ano ang mga parusang gagawin sa amin. Katulad ng paglagay ng sili sa mata, pagpakain ng sili, at paglagay ng sili sa ari. So tinawag kang by name ni Quiboloy nung hook up na yon. So kilala ka niyang personal? Kilala niya po akong personal, ma'am, dahil nakapag-usap na kami ng personal dati. So kinikilala ka niyang bilang apo niya? Hindi ko lang po, ma'am, alam kasi, ma'am, pag worker ko, ma'am, pag punta ko sa Davao,
ang nakipag-usap sa akin, yung administrator niya, si Ingrid Canada. Siya yung nag-offer sa akin na mag-aral sa Jose Maria College sa GMC. Pero hindi po yun natuloy dahil sumunod na araw noon, binigyan na ako ng ticket sa barko. Biyahe kami ng Manila. Kasama ko yung mahigit 300 na bagong full-time, karamihan nun minor de edad kagaya ko. 300 na karamihan ay menor de edad pa. Yes, ma'am. So, nakapag-usap kayo ni Pastor Quiboloy, kilala kanyang personal, binanggit niya ikaw by name dun sa hookup, pero hindi mo sigurado kung alam niyang ikaw ay apo niya. Alam niya, ma'am, na apo niya ako. Alam niya. Dahil ang pangalan ko ay pangalan ng asawa ng kapatid niya. Okay. So, alam niya. And yet, sinapit mo rin ang ganyang klaseng mabagsik na parusa kahit ikaw ay kadugo ni Quiboloy. Huling tanong na lang sa akin sa ngayon, no, Elias David, dito sa walang sahod, walang benepisyo, ang mga ordinaryong empleyado, ang mga full-time workers ng Kingdom na pinatatrabaho sa SMNI. At yung tungkol sa tanong ko sa mga outsiders, alam po ba ng mga outsiders ang ginagawa sa full-time workers tulad ninyo? During my time, ma'am, hindi po alam. Nung nagtatrabaho po ako bilang cameraman, minsan dyan sa lodge sa Senate, kung saan nag-iipon-ipon yung mga cameraman, minsan nagtatanong sila, sinasabi nila sa akin kung magkano daw ang pasahod sa amin ni Pastor. Pero na-briefing na po kami dati. Pag may magtanong sa amin kung magkano ang sahod, sasabihin lang namin na mga scholar kami ni Pastor, siyang nagpapaaral sa amin. Pero hindi po kami pinag-aral. Pareho pala kayo ni Elias Rene kanina, pinangakuan makapag-aral, pero hindi naman talaga tinupad yung pangakong iyon. Year 2007 po, ma'am, nagpaalam ako kay Marlon Rosete na mag-aaral ako. Pinaaral nila ako, ma'am, sa Matay National High School sa may Project 8. Pero hindi rin po ako nakapagtapos dahil kagaya ng sinabi ko, ma'am, kada hapon magtitinda ka, magsusolicit ka. Tinamad na ako, ma'am, kasi ma'am, walang time para mag-aral. Puro tinda, puro solicit, harana. May harana pa. Eh talagang pag ganyan ang trabaho mo, ginawa kang working youth, hindi ka talaga makakapag-aral. Elias David. So, at sabi mo, hindi sa pagkaalam mo, hindi alam ng mga outsiders na walang sahod at walang benepisyo ang full-time worker sa SMNI. Diyos ko, nandito ka pa pala sa Senate noon. At sabi mo nga, pinapasabi na lang sa inyo na scholar kayo ni Pastor. Pero kahit scholar, pag pinagtrabaho, dapat may sweldo. Hindi yung kayo pa yung abonado. Ano po, dito sa Senate, pinaglalaban din namin yung mga on-the-job training, mga ganyan, na dapat may compensation ang trabaho nila. So, maraming salamat, Elias David. Yun yung mga tanong ko namin sa inyo sa ngayon, pero please stay online kasi baka kami nung mga kasama ko ay, may tanong pa. Siguro huling palang tanong sa iyo sa ngayon, Elias David, may mensahe ka ba sa lolo mo? Yung lolo mo na wala ka namang dahilang siraan, yung lolo mo na sabi mo alam naman niya na ikaw ay apo niya, may mensahe ka ba sa kanya? Ang mensahe ko lang po, kay Pastor, pinangakuan po ko ng sabi mo magandang buhay. Pero ibinigay mo ako sa kamay ng mga kasamaan mo para babuyin ako. Halos buong buhay ko, inalay ko sa'yo. Pero ganun ang ginawa mo sa akin. Maraming salamat, Elias David. Naririnig po namin at sana maririnig din ni Quiboloy ang
taos-puso mong mensahe. Salamat po. Ma'am, Yes, Aid. gusto ko lang pong sabihin, gusto ko lang pong isabi kung sino yung mga kasabot sa pag-torture sa amin. Yung nagpahirap talaga sa amin. Diyan sa Novaliches, Quezon City. Si Nening Lisada po, siya yung administrator ng building dyan sa compound ni Kibuloy sa Novaliches. Si Marlon Rosete, head ng logistic department, at the same time may position sa SMNI. Si Gilio Ayang, personal driver ni Kibuloy, at the same time bodyguard. At si Benji Gantalaw, coordinator at ministro. Crisanto, hindi ko matandaan yung apelyido, ito po yung head ng security. At itong dalawang security guard na si Percival Caparos at si Rene, sila po yung nag-prepare ng 4 na baon ng nyug na punong-puno ng dinikdik na sili para ilagay sa mga mata at sa buong katawan namin. Maraming salamat, Elias David. Kukunin namin yung tamang spelling sa mga pangalang ito para isama sa pagdinig at posibleng imbitahin para sumagot sa mga tanong ng komite. Very well noted po, Elias David. Maraming salamat sa iyo. Salamat. Ngayon naman po, so dear colleague at mga kasamang resource person, yung susunod na witness natin ay magko-confirm na totoo nga at seryoso, gaya ng binanggit din ngayon lamang ni Elias David. Seryoso at totoo ang mga banta sa buhay ng mga testigo.